ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsastruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. No? Tulungan natin sila, nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Tuloy-tuloy pa rin ang modern-day bayanihan dito sa Simanoy, ang ninong ko, mga kapuso. Sama-sama naming tatalakayin at hihimayin ang mga pagsubok ng ilan sa ating mga kababayan sa bansa. Kasama ko ngayon si Manoy Wilbert at ang ating resident panel of experts na sina Mr. Jed Eva III, President of Estrategia, a strategic communications, research and political consultancy firm. He worked for 18 years in the government, serving all three branches, including the Office of the President. At kasama rin natin si Attorney Patricia Galang de Jesus, former Special Assistant to the Administrator in the National Food Authority, legal consultant in the Department of Trade and Industry, and law professor. Ngayong umaga, dadayo tayo sa Coronadal, South Cotabato, kung saan nag-vault in ang mga tricycle drivers doon para makatulong sa kanilang komunidad. Sa oras ng medical emergencies at sa panahon ng kalamidad, sila ay always ready. Ang tanong, sino kaya ang sasaklolo sa kanila kung sila naman ang nangangailangan ng tulong? Kasi tumutulong sa akin ng Takurong, Isulan, nagparating sila ng tulong sa amin. Dito rin sa Coronadal. Kaya namotivate ko, kailangan tumulong sa kapwa. Sa pagbabalik ng Si Manoy ang ninong ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Welcome back to Si Manoy ang ninong ko. Nandito pa rin po tayo sa Region 12 or kilala rin sa tawag na SOC Sergeant. Mula sa ibabang parte ng Mindanao, aakyat naman tayo papuntang syudad ng South Cotabato, ang Coronadal City. March 30, 2004, nung isinabatas ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang lungsod ang dating munisipalidad ng Coronadal. Pero wag ismulin ng syudad dahil noong 2003 at 2005, ang Coronadal City ay kinilala bilang most competitive city in the small city category. At noong 2005 naman at 2006 as the most business-friendly city in Mindanao. Dahil sa mahigit na 8.4 million na sa kasalukuyan ang mga registered motorcycles and tricycles sa buong Pilipinas, hindi katakataka na ang mga tricycles na ang magmamana ng titulo mula sa mga jeep bilang sunod na hari ng kalsada. Pero dito sa Coronadal City, South Cotabato, sa tuwing pumapasada ang mga tricycle drivers, hindi lang sila basta pinapara ng mga tao. Sinasaladuhan pa sila na nagsimula pa nung panahon ng pandemya. Hindi man sila titulado tulad ng mga doktor, nurses, pulis o sundalo, hindi matatawaran ang kanilang kontribusyon sa pagliligtas ng napakaraming tao mula sa gutom, sakit, aksidente at mga kalamidad. Tay, may question po ako. Opo. Kailan at paano po nabuo ang City of Coronadal Tricycle Drivers Federation? Nung una, nag-umpisa kami sa TUDA hanggang nag-federation na. Tay, gaano ka-importante at bakit mahalaga itong ginagawa niyong pagtulong sa kapwa po? Kasi nung 2009, masaklap
ang nangyaring tragedya sa amin kasi pinatay yung anak ko. Tinapon siya doon sa amlang. Itong mga, ano ba dito, kuko, naubos yun kasi pinasakay siya ng motor. Parang naano yata sa simento hanggang naitapon siya doon sa tulunan. Doon ko nakita na ang tao pala, kasi tumutulong sa akin ng Takurong, di ba malayo yung Takurong, Isulan, nagparating sila ng tulong sa amin. Dito rin sa Coronadal. Kaya na-motivate ko, kailangan tumulong sa kapwa. Kasi walang-wala kami noon eh. Kaya pasalamat ko sa lahat na tumulong sa amin. Kasi masakit. Imagine 2009 hanggang ngayon, hindi pa talaga maalis. Kaya napag-isipan ko na yung mga tuda na mayroong namatayan, kahit 100 binibigyan ko yan talaga. Kahit wala akong income. Kasi naranasan ko rin na tinulungan din ako. Kinumusta rin namin ang isa sa mga natulungan ng mga tricycle drivers noong kasagsagan ng pandemic. Si Rial Apelyido na muntik nang mamatay dahil sa stroke. Na medyo nahihilo ako, hindi ako makatayo masyado kasi parang hilong-hilo ako. Hindi na ako makagalaw. Yun na ang time na nagtawag na siya sa mga kasamahan ko. Mga 12 ng midnight, na anuhan ko lang na nasa CR siya kasi sabi niya mag-ihi daw siya. Nagtataka ako bakit hindi na siya lumabas. Nung pinuntahan ko po, andun na nakasandig na lang po siya sa may, sa may dingding. Kaya ayun, binuhat ko talaga siya with my own. Talagang inilabas ko ang asawa ko, pinaupo ko siya sa bed. Kinakausap ko siya, nadalhin ko na sa ospital. Kaya ngayon po, iniisip talaga namin yung financial po kasi walang-wala po talaga kami. Kaya tinawagan ko po yung mga kasamahan niya ng mga driver. Nakita ko yung mata niya nakapikit, nakahiga sa kama. Saka wala na talaga eh. Hindi siya gumagalaw. Sabi ko sa kanya, susugod kita. Pero naririnig niya, umiling-iling siya na ganun. Pailing-iling yung ulo niya. Nagpatulong din ako, may kasama ako na 2 para yun magbuhat. Kasi ang bigat niya, ang laking tao. So, binilis-bilisan talaga namin yung patakbo ng tricycle para maisugod agad. Kung sa tingin mo, walang tumulong na tricycle driver na mga kakilala nyo, ano kayang nangyari sa inyo? Siguro ma'am, baka namatay ako ma'am kasi ma'am, wala may tricycle ako ma'am, wala mag-drive kayong panganay ko, nasa Takurong po ma'am. Ayun, ano kaya magiging sitwasyon ng pamilya? Mahirap na mahirap po. Bakit, Marinel? Kasi kung sa totoo lang po, nung gano'n ang sitwasyon ng asawa ko, talagang hiniling ko po sa Panginoon na huwag niya munang kunin. Kasi mahirap para sa akin. Kaya ipinagpapasalamat namin kahit nasa sa grupo nila, sa mga drivers, ma'am. Sila ang una-unang nagbigay ng tulong sa amin nung nasa ospital kami. Wala kaming pera nang pumunta, pero yung mga kasamahan niya, yung mga tricycle driver talagang nag-ambag-ambagan sila kaagad. Ang gaan ng loob ko, sabi ko, kahit sa ganung bagay lang nakatulong ako sa kapwa ko driver, na naisugod agad namin siya sa ospital. Jo, nagpapasalamat kami sa lahat ng tulong mo. Mula nang dinala natin si Buyet sa ospital, hanggang sa lumabas kami, nandyan ka na. Ang iba pang kabayanihang nagawa ng mga tricycle drivers ng Coronadal at ang kanilang hiling. Maririnig na natin sa aming pagbabalik. Tutok lang po kayo. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Nandito pa rin ako sa Coronadal kung saan kinumusta natin ang mga bayani ng kalsada. Ituloy natin ang kwento nila. Matapos nating makilala si Rial na naisalba ni Elmer mula sa tiyak na kamatayan, bisitahin naman natin si Elizabeth, isang ginang na tinulungan ng isa pang tricycle driver na maipanganak ng ligtas ang anak nito. Ikasampo ko na po itong anak. Kasampo. Tapos, hindi ko alam na manganganak ako. Umabot na mga 12:30,
sakit-sakit na. Hindi ko na kaya. Mga 1 o'clock, ginising kong mister. Sabi ko, pa, tawag ka ng tricycle. Tapos, lugar na ang asawa ko ang tatawagin ko, ang driver ang tinawag ko. Sabi ko, lalabas na ang bata. Ito yung kapitbahay mo na tinawag nyo. Opo. Tapos mulong na. Opo. Nandun na kayo sa tricycle. Opo. Iniri ko, isang iri lang. Inano ng asawa ko. Ang palda ko, ginanon niya. Okay. Kinalong niya ang bata. Lumuhod ako sa tricycle. Pagluhod ko sa tricycle, lumabas na, binanigan na lang ng lampin. Tingin mo, kung hindi ka natulungan ni Jeffrel, anong nangyari sa inyo? Madisgrasya ako. Siya ang sinasabi ni Elizabeth na kapitbahay na hindi nag-atubiling tumulong sa kanila. Siya si Jeffrel, ang binansagang Dr. Tricycle driver dito sa Coronadal City. Dahil hindi lang isa, kundi 2 buntis na ang natulungan niya na mailuwal ng ligtas ang mga sanggol ng mga ito. Anong naramdaman mo nung nanganak si Elizabeth at nandun ka at ikaw ay nakatulong? Maganda sa kalooban ko ba? Jeffrel, ano yung pakiramdam mo pag sinasabi na isa kang bayani? Proud ka ba? Bakit ka proud? May nakabulig sa ila. Mula nang mamatayan ng anak si Tatay Benito, pinapangarap niya na hindi maranasan ng ibang mga tao ang sakit na mawalan ng mahal sa buhay. Gusto rin niya na ibalik ang kabutihang loob ng mga taong tumulong sa pamilya niya noong panahong dapang-dapa sila. Sa office niyo po, sir, ano po yung mga tingin niyo kailangan niyo? Marami kaming kailangan, ma'am. Yung una-una yung laptop para sa recording namin kasi yung aming secretary, kinakamay lang niya. Marami talaga kaming kailangan dito sa para pang office supplies, yung radio. Kasi yung mga tricycle driver, nandyan yan sila sa karsada. Pag mayroong nadisgrasya, kailangan talaga ang To the radio. rescue ka agad. O para ma-rescue. Opo. Kasi yung mga driver, sila man ang palagi na sa karsada. Tama. Yung may madisgrasya, sila ang magtawag para makarescue din. Opo. Lahat na pangailangan namin, medyo kapos kami ngayon. Sila ang mga mukha ng kabayanihan, mga tricycle drivers na hindi lang namamasada para sa pamilya, kundi tumutulong at nagliligtas ng mga buhay. Mga bagong bayani ng Coronadal City na humihingi ng konting suporta para maipagpatuloy ang kanilang magandang adhikain. Matutupad kaya ang kanilang hiling? Salamat sa update sa mga katoda natin dyan sa Coronadal, Shay. Para samahan kami ni Manoy Wilbert at resident expert sa particular na discussion na ito, narito po si Julius Flores, Secretary General, Pro Movers Alliance. Experts, Manoy Wilbert, nabuo ang asosasyon na to ng kusa ng mga tricycle drivers. Kagustuhan nila makatulong sa komunidad nila. Meron diyang natulungan silang mga anak, meron diyang natulungan nila nung na-stroke. So, kung iisipin mo talaga, kasi sila ang community, unang-unang makakarating sa mga kasamahan nila because of their tricycles. So, ano masasabi naman ninyo sa kanilang adhikaing tumulong sa kanilang kapwa? Jelly, itong mga tricycle, no, itong mga todas, no, kung titingnan natin, buong Pilipinas meron ito. Kahit sa sulok, kahit sa maliliit na barangay, mga dulo-dulo, meron ka makikitang ganito, no. So napakaganda ito actually ng mga grupo na ganito na una naisip ko lang kanina bigla na parang sila yung first responder no? Pag may mga problema. And then magkakakilala yan maliliit na lugar. Yes. Minsan magkakapit-bahay, isang pamilya magkakasama yan. No? So halos isang community na closely knit yan yung mga tricycle drivers na yan. Dapat natin ito talagang suportahan. Pero yun na nga, we have to look into also yung isang other side of it, kung paano natin sila matulungan pagdating doon sa safety ng lahat, no? Para maging ligtas din ang pagsasakay dyan, yung mga gano'n. No? Julius, what do you think? Yes. Paano natin sila matutulungan? Actually, yung sinasabi ni Congressman regarding dun sa safety, kailangan ma-seminar itong mga drivers na ito. Pag mamaneho ng maayos, yung sa National Road kasi, pinagbawalan sila .
Kailangan masingkin sa mind nila na bawal talaga. Bawal is bawal talaga. Yung tricycle, pag aksidente yan, pital talaga kagad yan. So, Jed, what do you think? What is an option for them para matulungan natin sila? Well, ang transportation sector, especially the past few months, bugbog na bugbog, no? Kasi ang problema ng transportation, you have differing stakeholders doon. May yung pasahero gusto bumaba ang pamasahe, yung driver gusto tumaas, ang gas tumataas. So, how do you balance these things, no? And kaya nga ang drivers yung naiipit dyan. Kasi gusto man natin magbigay ng rides ng mas mababang pamasahe, kailangan nila kumita. Sila naman ang kawawa. So silang kawawa. So we have to find a way na, again, how do we make it possible for them to earn money pero hindi naman sobrang malaki yung i-charge sa mga pasahero. So that's the gas prices, do we help with that? Or maraming different ways para i-address yung problem sila. And attorney? Ako una, bago ako magsimula, bago mag-Waze, kahit anong probinsya ka pumunta, kung nawawala ka at may hinahanap Ask the tricycle driver. Ako, ang gawain Sila ko, pala yung original Waze. Original Waze. Maghanap ng tricycle driver at makakarating at makakarating ako. So, human ways. Human Waze, okay. So, I thank them for that. Ang malaking issue ngayon, modernization. Yes, sir. Okay, so the modernization, that will affect everyone, not just the tricycle drivers, but all movers. Yes. Diba? And yes, kasama sa modernization is the rationalizing kung saan dadaan. Dapat holistic ang pagtingin sa transport sector. You just don't try to fix the problem of tricycle drivers. Dapat Pati sa jeep, buo, pati buo. sa Kasi taxi, pati. dapat plano yan eh. Kung anong ruta nyo, saan kayo pwede, di ba? Hindi pwedeng one at a time. You have to look at it as a whole. As a whole. On the other hand, kailangan din naman natin tingnan yung punto na itong ginagawa natin, itong mass transport natin dito sa bansa, lagi ko sinasabi, livelihood ito ng karamihan. No? Hindi tayo basta-basta pwedeng sabihin natin, o bukas hinto na kayo lahat. O bukas ganito. No? Kailangan talaga, sabi nga ni Jed, holistic ito lahat. No? Hindi lang pwedeng driver, hindi lang pwedeng operator, lalo na yung mga riding public. No? Kailangan nating i-consider lahat. And sad to say, ang nangyayari sa ating modernization ngayon, karamihan ng problema, kaya nangyayari yung mga ganito, lies dun sa problema on the part of the government. Yung route rationalization. Gustong bigla mong sinabing hanggang ganitong araw, tapos yung mga ruta pala, hindi pa naayos. Maraming salamat, experts and Manoy Wilbert, sa ating mga pinag-usapan. Maraming insights at saka marami akong natutunan at nalaman na first time ko lang naliwanagan ako. Sa aming pagbabalik, isa pang pagsubok mula sa mga taga-Pampanga naman ang haharapin natin. Dito lang sa Si Manoy ang Ninong Ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Welcome back sa Si Manoy ang Ninong Ko. Dalawang matitindi at mapaghamong sitwasyon ang nasaksihan ni Manoy Wilbert at ang ating panel of experts. Matapos nating mapanood ang pambihira at first-hand na salaysay ng mga pagsubok nila at tinalakay natin ang kanilang mga issue. Ano ba ang maaaring gawin ng Si Manoy ang Ninong Ko para matulungan sila? Simulan natin yan sa Coronadal Tricycle Drivers Association. Very clear na itong grupo, gusto lang naman nila mag-level up, no? Yes. They want to level up and something's been stopping them kasi kulang sila sa tulong. Nagka-pandemic, kulang kita. So, tingin ko, basta mabigyan lang sila ng konting tulong yan for them to be able to maybe not modernize completely in the sense that they'll be more accessible, Mas madali. be able to communicate, be more efficient. Malaking tulong na yan para sa kanila. And then, attorney? Yes, also tools. Tsaka I want to acknowledge also that what they're doing is actually parang kultura na rin natin kasi yan eh. Yung Bayanihan. Hindi mo na maaalis yan. Kahit na sabihin mong yung kanina yung issue about other things, they will still do this. And we have to, To commend them for this. And reward them for this public service that they are doing for their community. Let's make it easier for them. So to encourage nyo naman, wag mawala yung, we might modernize, but our culture must still be Yes. preserved. And Manoy, Wilbert, ano ba ang tulong na ibibigay natin sa kanila? Ako gusto ko i-zero in dun sa yun sila yung first responder. No? Tapos nalaman natin na dami nga mga kulang daw na kagamitan. No? So,
Sa akin, gusto ko silang tulungan at bigyan natin sila ng kanilang communication equipments, mga radios. Para lahat sila meron. Yes, radios and laptop and printer, no, para doon sa kanilang opisina, no, para magampanan nila yung talagang kanilang ang ginagawa, no. Let's strengthen them para magawa ito, no. Dahil yan naman talaga yung isang objective, no, yung pinaka-objective ng ating pong programa, no, Jerry. Ay, napakagandang solusyon yan. Ano kaya ang reaksyon ng mga tricycle drivers? Panoorin natin ngayon. Magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Ikinagagalak ko po kayong lahat makilala. Kayo pong lahat ay bayani. Huwag po kayong titigil. Parang awa nyo na. Kasi kailangan po ng mga bayani ng mga katulad nyo. Kailangan ko na talaga umalis. Sandali lang po. Yay! Ang laptop! Para sa inyo. Maraming salamat. Oh, may laptop bag pa yan. Mga kuya. Radio! Yay! Printer. So, ito po ang mga ilan sa inyong mga kahilingan. Sana po masaya kayo. Yay! Ayan naman ang asista sa talagang kailangan nila. And hopefully, tuloy-tuloy na yan. Naway patuloy na maging matatag ang ating mga tricycle drivers sa Coronadal sa pagsagip ng buhay sa kanilang komunidad.